May mga kakilala ba kayong mga taong nilikha talaga ni Lord ng pampabigat ng buhay mo? Ay, nako kung meron kang kakilala. Pag-usapan natin ang 10 uring ng tao na pwedeng magpahirap sa buhay mo. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Relate na relate ba kayo sa sinabi ko? Yung mga taong pabigat ng buhay mo, yung mga taong toxic. Ay, grabe naman. The mere fact lang nakikita mo, naaninag mo lang kanyang image right now, medyo na-stress ka na talaga. Kaya nga, alam nyo ito pong pag-uusapan po natin, ano po ang dapat nating iwasan ng mga tao para hindi naman tayo ma-stress sa buhay. Number 1, ang mga taong pwedeng magpahirap sa buhay mo ay mga tinatawag na negatrons o mga taong panading negatibo ang pananaw sa buhay. Ito po ay maaring magpababa ng iyong moral at magdulot ng stress at pag-alala. Yung itong mga tao na talagang walang ginawa na kundi magreklamo, ay naku, napakahirap talaga ng buhay. Wala talagang pagkakakitaan. Naku, di ba? Ito yung mga tao na may ginagawa ka na sa buhay, sila pa yung parati kumakontra. Di ba? Kunyari, pumapasok ka sa sales, wala pang benta. Pag uwi mo, may benta ba? Maghanap ka ng tunay trabaho, huwag kang pabenta-benta ng mga product na yan. Huwag kang pabenta-benta ng lupa o magbenta ng mga insurance na yan. Maghanap ka na talaga may sweldo. Tapos sila mismo walang ginagawa. Mga negatrons ang mga tao dyan. Nakaka-relate ba kayo? Type relate in the comment section kung nakaka-relate kayo. Pangalawa, ito yung tinatawag natin mga vampira, energy vampires. So, they suck the life and the blood out of you. Parati ito yung mga tanong Friend, meron ka vampira? Hindi yan. Ito yung mga taong nangangailangan ng inyong mga tinatawag na oras, masyadong demanding, ng mga KSP, kulang sa pansin, at nagbibigay ng parating sinasabi, yung parang gini-guilt trip ka. Wala ka ng oras sa akin. Diba? Sinasabi. Yung nga, imo-imo. Pero sila naman, ang demanding naman pagdating sa mga bagay-bagay. Kaya nga po, iwasan po natin yung mga tinatawag na nakakatanggal ng ating kalakasan at ang ating energy sa buhay. Pangatlo, ito, yung mga tinatawag na toxic relationships. Ay nako, meron ba kayong relasyon, whether it's personal, professional, na mga taong sobrang toxic, nagbibigay sa iyo ng mga masamang pangitain, impluensya, hindi maganda sa iyong epekto sa emosyonal, mental, at physical na kalusugan. The mere fact na maalala mo lang ang kanyang pangalan, talagang sobra ka na talagang nai-stress. Pakipangalan na lang po, ilagay na lang kanilang pangalan sa comment section. Wag naman. Number 4, itong mga negative na tao na talagang pwedeng magpahirap po sa atin. Yung mga taong nagnanakaw ng iyong pangarap. May mga tao ba kayo na hindi naniniwala sa iyong kakayahan? Maging pangarap mo, parati na lang sinisira yung pangarap mo. Pag sinasabi, huwag ka tumakbo, baka mahulog ka. Huwag ka tumakbo, baka madapa ka. Huwag kang makyat, baka mahulog ka. Huwag kang mangarap, baka maabot mo yan. Ito, yung parating sinasabi, hindi mo naman kaya yan. At lakas-lakas mo mangarap. May kakilala ka bang mga ganun? Ito po yung masakit, katotohanan. Ang taong malalapit pa po sa atin ang pwedeng manakit sa atin. Do you agree? Type agree. Minsan, katabi mo pa matulog. Yun po masakit. Number 5. Ito pa. Antindi nito na pwedeng magpahirap at magpa-stress po sa atin. Mga emotional blackmailers and manipulators. Yung mga taong hilig gumamit ng emosyon mo. Diba? Para kontrolin yung mga bagay-bagay mo sa buhay. O yung mga desisyon mo sa buhay. You know what I mean? Minsan may narinig ka. Yung mga linyang dugo, buhay, pawis. Ang inalay namin sa inyo. Ngayon, ito na lang bang isusukli mo sa amin? Ay, nako naman. Ito yung pinakamasakit, mga kapatid. Sa 10 beses na humingi ng tulong sa'yo, 9 na beses na pagbigyan mo, 1 beses ka lang tumanggi, masama ka na. Woo! Sino po sa inyo nakaka-relate? Ako, relate na relate po. Grabe talaga, Ikaw na nga natataranta, ikaw na nga na-stress pag humihingi sila ng tulong. Pagkatapos yung hindi mo na talaga kaya, dahil hindi mo na talaga kaya, yun, ikaw pa masama. Kaya kamusta na Hazel Fuentes? Pa-shoutout naman daw kay Maluis Ubas, from Abu Dhabi, and it's me, Funchi, from Japan. Hayo. Number 6, ang mga toxic na mga tao na pwede natin layuan o nakakasira po ng ating buhay ay mga marites. Ayan, mga tao na talagang walang respeto, na parating pinag-uusapan ang buhay ng ibang tao, na wala na talagang limitasyon. Lalo na yung mga tinatawag na mga yung mga nakikichismis. Ito po yung realidad. Alam mo, gustong pag-usapan ng mga taong walang magawa sa buhay na ibang tao. Di ba? Nagigits nyo. Sa totoo lang, tanungin kita, pag ikaw nakipag-usap ka, pinagkwento mo yung buhay ng ibang tao,
mo? Madadagdagan ba yung kayamanan mo? Madadagdagan ba yung pagkatao mo? Hindi. Di ba? Ang minsan sarap-sarap di ba yung parang makikichismis po tayo. Alam mo, at saka ito lang po, atin-atin lang ako. Hindi ako mahilig makipag-usap sa mga taong gustong pag-usapan ang mga ibang tao yung nakikimarites. Tanungin nyo bakit? Anong kasiguraduhan? Pag ako nakatalikod, hindi na ako imarites niyan. Di ba? Something to think about. Number 7, ang pwede pong magpahirap po sa atin yung mga tinatawag na dream crushers, mga nagnanakaw ng ating pangarap. Yung mga taong pilit na nagbabawal at pumipigil sa inyong mga hangarin at yung mga plano sa buhay. Ay, nako, may mga kakilala ba kayong gano'n? Again, hindi ko sinasabi ang iyong mga malalapit sa iyo, ha? Pero yun po layuan po natin yung mga taong dream crushers. Lapitan po natin yung mga dream builders, yung mga taong naniniwala at sumusuporta sa atin. Kaya mo yan. Gagawa natin ang paraan niya. Walang imposible sa buhay. Yan ang pakinggan po natin. Number 8 na mga tao na pwedeng magpahirap sa iyo sa buhay na kailangan natin layuan, yung mga tinatawag na user-friendly people. Yung mga taong lumalapit lang at mabait sa iyo tuwing sila ay may kailangan. Hindi nagpaparamdam yan, tapos bigla na lang magte-text, magme-messenger sa'yo. Musta ka na, friend? Oh, feeling close, ha? May kailangan to. Oo, di ba? May kakilala kayo mga ganun. Nako, napaka-toxic niyan. Imagine mo, pag ikaw nagte-text sa kanila, hindi ka pinapansin, di ba? Okay lang. Pero pag ikaw, sila naman nag-text sa inyo, pag hindi mo pinansin, napakasama mo ng tao. Ipe-Facebook ka na, ipopost ka na. Nako, I had once a friend. Once, Grabe. Number 9 ng mga tao na talagang kailangan natin iwasan para di tayo maghirap, yung mga chismoso at chismosa. Yung nagkakalat ng chismis, negatibong balita na maaring magdulot ng conflict, ng stress, ayun po, iwasan din po natin yan. Sa totoo lang, uulitin ko pag may kakilala kayo mahilig na magkwento sa ibang buhay ng ibang tao, layuan nyo yun. Baka next, ikaw ng paksa ng kwento nila. And number 10 na kailangan nating iwasan, na pwedeng magpahirap po sa atin, yung tinatawag nating Kamag-anak Incorporated. When say Kamag-anak Incorporated, may mga mabubuting kamag-anak, pero may mga iba talaga masyadong mabigat silang dalhin. Mga taong umaasa sa iyo para sa kanilang mga araw-araw na pangangailangan, gastusin, ito po ay magdudulot sa inyo ng matinding financial stress. Mabigat na pasanin, yung parang pasan ko ang daigdig. Gets nyo? Again, ang hirap po niyan. Kaya nga, sa 10 tao, kanino kayo nakaka-relate? Okay, number 1, Negatrons. Number 2, yung mga humihigop sa iyo ng mga energy mo. Number 3, toxic na relasyon. Pang-4, yung mga hindi naniniwala sa kakayahan mo. Number 5, yung mga nag-emotional blackmail. Number 6 po, yung mga marites. Number 7, nagnanakaw na pangarap. Number 8, manggagamit. Number 9, chismosa. Number 10, yung mga pabigat sa buhay. Sana sa 10 ito, may choice po tayo na i-tolerate po natin sila, pagtiyagaan po natin sila, at huwag tayong magreklamo dahil what you tolerate in life will never change. But what you hate in life, kung saan ka galit, hindi sa tao, pero sa pag-uugali, it will change. Kaya at the end of the day, it's your choice. Kung gusto mo i-tolerate, huwag kang magtaka kung ba't ka stress, toxic, at hindi ka productive at naghihirap ang iyong buhay. Pero pag sinabi mo, kailangan ko na talaga magbago, kailangan ko na talagang medyo layuan at distansya itong mga taong ito para maprotektahan ang aking mental at emotional na pagkatao. Kung yan ang desisyon mo, congratulations. Kaya kung ikaw ay natulungan ng video na ito at nagustuhan mo, please type yes. Type yes in the comment section and don't forget to like, share, and subscribe. Don't forget to click the yellow button or the bell button para ma-notify po kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.